Ang taong lumalakad na matulin, wala ba tayo niyan? O ako lang magsasalita dyan? Ang taong lumalakad ng matulim, kung mapako, malalim. Matinik. Sabi naman ni Senador Marcoleta, tama yung sagot niya dyan eh. Ha? Tama. Hindi na lumalakad eh. Kasi kapag lumalakad ka ng matulin, tumatakbo ka na nun. Yan. Diba? Ang sabi niya, hindi, kasi pag ako tumatakbo, nagsasapatos ako. Ayan. Kaya hindi tayo hindi matitinik. Hindi matitinik. Tsaka sa kalsada niya ako tumatakbo eh. Tsaka wala nang mga tinik na yun, kinain na ng mga pusa. Mainit na issue agad tayo. Meron yata 3 motion eh, no? Na pinagtalunan. Yes. Ha? Pero naging final, yung, ang una kasi, motion to dismiss. Yun. Ni Senador Dante Marcoleta. Summarize natin ang pangyayari. Yan. Pinagkalooban ho ng Senado ng pagkakataon si Senador Rodante Marcoleta na mag-privilege speech. Ayan. At sa kanyang speech ay tinalakay niya ang desisyon ng Korte Suprema at ano ang dapat na gawin sa desisyong ito. Tama. Kaya sa bandang huli ay sinabi niya, I move to dismiss. Yan. At yun naman ay tinutulan ng minority. Ayan. Si Senador Tito Soto. Tito Sen. Ang kanya sabi, teka muna, may motion for reconsideration pa eh. Dinidinig pa ng Korte Suprema. Hindi pa naman niya sinasara ng Supreme Court ang pintuan eh. Sabi ho ni Senador Marcoleta, parang ganun na rin eh. Dahil unang-una, unanimous decision. Immediately executory. Unconstitutional. Ano pa ba? Dagdag pa void ab initio. Void ab initio. Dapat ang pag sa taano pala simple, dapat wala ni sa simula. Hindi pala dapat ginawa yun. Walang kabuluhan. Yes. Void sabi naman ni Senador Soto, wag tayong padalos-dalos. Yan. Kasi may kasabihan nga, ang taong lumalakad na matulin, wala ba tayo niyan? O ako lang magsasalita ang taong lumalakad ng matulim, kung mapako, malalim. Matinik. Sabi naman ni Senador Marcoleta, tama yung sagot niya dyan eh. Ha? Tama. Hindi na lumalakad eh. Kasi kapag lumalakad ka ng matulin, tumatakbo ka na nun. Yan. Diba? Ang sabi niya, hindi, kasi pag ako tumatakbo, nagsasapatos ako. Ayan. Kaya hindi tayo hindi matitinik. Hindi matitinik. Tsaka sa kalsada niya ako tumatakbo eh. Tsaka wala nang mga tinik na yun, kinain na ng mga pusa. Sa gutom na ngayon, ano ha? Kaya ang sabi ni Senador Soto, hindi, bago yan, mag-motion to dismiss, ako muna. Motion to table muna ako. Ayan. Motion to table. Ang ibig sabihin pala noon, parang i-pending mo lang muna, naka-table lang muna, para siya simpleng gano'n. Akala ko may maglalabas ng waiter. Sa table nga rito. Meron ba tayo noon? Motion to dismiss. Ayan. Kahilingan na tapusin o tanggihan, ibasura ang isang reklamo. Yan. Motion to table, pansamantalang ipagpaliban ito. Sabihin i-hold muna. Nagkaroon ng botohan dyan eh. Yes. Diba? Tatanggapin ba natin yung motion na ito ay i-table muna? I-table muna. Ang nanalo doon ay no. Yes. Ayaw nilang pumayag. Ang botohan, ang numero ay 19 ang pabor, ang hindi, at 5 po ang tumutol. Kaya pumabor sa motion to table. Yes. At pagkatapos, tinalakay na nila yung motion ni Senador Rodante Marcoleta. Pero yun ay inamend. Amend na. Binago. Binago po yun, inamiendahan. Dahil sabi nila, ano i-dismiss natin? Una-una, wala naman tayong jurisdiction. Yan. Ano i-dismiss natin? Naka-TRO pa. Para siguro, mas maganda, gawin nating motion to archive. Yan. Ayan. Sa isang simpleng salita, mayroon pang mga mahaba yung titulo eh. I-archive yan, parang kung ano man ang magiging habang hinihintay natin ang desisyon ng Korte Suprema. Kung sinabi ng Korte Suprema na ituloy, bumaliktad sila. Pwede pang kunin sa archive yun. Yun. Pag kinuha sa archive, gagawin din na ng Korte Suprema, ng Senado, bubuhayin din nila. Pwede. Yun. Kaya naka-archive lang. Pero sabi ng ibang abogado, technically, parang patay din yan eh. Motion to archive.
Yun nga raw. Ang tutuusin niyan, pare-pareho lang naman halos ito. Alam mo naman mga abogado, minsan mga simpleng salita, pinagkakalunan ng gusto nagkaroon ng mga pagkakaiba-iba. Ang boto ho dito sa motion to archive, mamaya ay titingnan natin, ha? Isa-isa, para marinig ninyo. Kasi naging nominal voting yan Bawat isa ay pinaliwanag ang kanilang boto. Pero ito muna yung pinaka-summary. Ang naging botohan, 19 ang nagsabing pabor sa motion to archive. Yan. Kasi pumayag din Senador Marcoleta Hindi niya tinindigan na dismiss na O sige, sabi niya, yaman din lamang yan. I-amend natin kung ano yung katanggap-tanggap sa magkabilang panig. Di doon tayo. Ayun. At yun ang napagkasunduan nga, motion to archive. 19. Pabor. Sumayon. 1 ay nag-abstain. Senador Ping Lacson ang abstain. At 4 ang nagsabing hindi sila pabor dito. Yon. Kaya ang boto ay 19-14. Yon. Ang ganda ng 1914, no? Oo, 1914. Sabi ko sa iyo. Parang merong binabadya ito, no? Binabadyang digma. Oo. Paano ba? Sabi niya, 1914 kasi hindi yung sinunod yung January 13, Pero may nagsabing may nakita ko ilang mga abogado ngayon. Hindi lang isa, dalawa. Sabi nila, unconstitutional nga Di ba? Dapat hindi kayo pumayag na archive lang yan. Totally dapat tinanggal nyo na. Parang dismiss talaga dapat. Tamaan niya yung naunang motion. Ni Senador Marcoleta. Pero kung tutuusan, kahit hindi nila tinalakayan, mas patay. Yun nga lang kasi ang punto niya, Nelson, pinagtalunan Actually, narinig ko kasi Senador Alan Cayetano, totoo naman niya ay pwede na natin hindi kasi wala best, wala tayong jurisdiction, sabi ng Korte Suprema. Pero siyempre, ang taong bayan, naghihintay din, magkaroon talaga ng tuldok, di ba, kung ano magiging kapasyahan ng Senado ukol sa usaping ito. Kaya minarapat na rin nila na bumoto at maglabas ng kanilang desisyon sa usaping ito, Nelson. Lumutang din yung punto na yan, yung binabanggit mo kanina. Di ba? Ano ba naging boto nila, Jen? Paano nila ipiniliwanag yung boto nila? Sasahin natin. Sige nga. Sinong unahin natin? Unahin natin yung pinakamahaba, pinakamaikli. Yung Kasi sabi mo nung kanina, tumagal yan ng may 5 oras. Sa 5 oras na yun, nagkaroon ng tagisan ng talino, ng talas ng isipan, at kung ano-ano pa man, talagang nagtagisan ng gusto. Argumento por argumento. Pero alam mo bang sa dami na nagsalita dyan, Nelson, isa lang ang nag-viral. Ano? Sino? Sa loob po ng 6 na segundo. Ba? 6 na segundo ba o wala pa ata 10 segundo? Bakit nag-viral? 6 na segundo? O, kita mo. Bakit nag-viral? Ito, parinig ko sa'yo. Alam mo kung sino? Baka magkamali. Ready na. Ito ang viral. Alam yan? Yes, alam ni nung mga kasama natin to doon sa technical. Tingnan natin kung sino po itong nagkakaisa kayo ng nag-viral? damdamin. Pag hindi, babatik mo siya. Na nagkaroon ng mainitan, maanghang na palitagisan ng talino. Diba? Kaalaman. Pero ito po ang umibabaw sa lahat. Pakinggan natin ang Supremo. Supremo! Mr. Secretary. Senator Lapid. Senator Lito Lapid is recognized. Mr. President, rinirespeto ko po at ginagala ko ang kataas-taasan hukuman. Ang boto ko po ay yes. Salamat po. Maraming salamat. Gawin natin 12 segundo, Nelson. Kasi 6 seconds lang maikli Gawin natin, gusto bang gawin natin 12 segundo? Paano? I-replay natin. Hindi ako, Jen, ito naman gusto ko ipagtanggol si Senador Lapid sa mga... Hindi ako, kasang-ayon niya ako sa mga pumupula sa kanya. Dahil minsan lang magsalita, maikli pa. Kesa naman sa ang haba ng sinabi mo, wala naman laman, di ba? Nga, tawag niya, short and... Ito sinabi niya, makabuluhan to Yes. Sige, paulitin nga natin para malaman natin. Nanamnamin ko lang ang gusto. Nanamnamin ko lang. Mr. Secretary. Senator Lapid.
Senator Lito Lapid is recognized. Mr. President, rinirespeto ko po at ginagala ko ang kataas-taasan hukuman. Ang boto ko po ay yes. Salamat po. Maraming salamat. Diba? Nakita mo, nire-respeto ko po at ginagalang ko ang kataas-taasang hukuman. Ang boto ko po ay yes. Saulado ko kagad eh. Malinaw. Malinaw. Eh parang natawa pa si Senador Jinggoy nung tinawag. Eh, parang ayaw niyang maniwala eh. Parang, Lito Lapid? Magsasalita. Magsasalita? Yan ang nag-viral, Nelson. Dinaig niyan ang... yung ibang mga nagsalita. Mga nagsalita. Si Escudero, halos 15 minutes nagsalita eh. Senate President, Alan Peter Cayetano, dami sinabi. Ang haba rin eh. Sino pa? Joel Villanueva. Talaga namang sumisitas pa ng mga talata eh. Pero ito yung mas pinakinggan ng taong bayan. Ito ang talaga namang, sabi niya, wala ka nang hahanapin pa. Iba ang Supremo. Ayun. Kaya nga tinawag doon Supremo. Diyan ka naman nahanga kay Senador Lapid, Jen. Sa kabila ng di ba? Sa kabila ng mga ganyan na sinasabi na ang ngayon lang nagsalita, bakit naman ganyan, di ba? Pero nagtataka ka, di ba? Kahit noon pa, basta may eleksyon, pumapasok sa Magic 12. Ayun, sabi ko naman sa iyo eh. Ano kayang may... Kasi alam mo naman sa politika, numbers game yan. Bawat isa, mahaba, maikli man ang sinabi mo, pare-paras lang kayong isa ang boto. At ang boto ninyo ay may bilang lahat. Sabi nga nila, dinaig pa nga, mabuti pa nga sinaan niya si Lito Lapid eh. Tumindig. Yung isa kanya nag-abstain eh. Hindi niya namin nakalain na isang general, isang matipuno, isang pinglakson, nag-abstain, walang paninindigan doon sa mga issue, nagbabangga ang issue. Meron naman siya paninindigan. Hindi lang sang-ayon sa paninindigan nung 19 at nung 4. Hindi, sabi nung iba, hindi. Iba pa rin talaga yung may paninindigan ka. Sa bagay. Ibaan niya yung, ano ka, malahini nga, sabi ng ganun. Hindi ko malaman kung mainit o malamig ka. Eto na, si Senador Cayetano naman, Alan Peter. Ayan. Kasi dalawa Cayetano eh. Pakinggan naman natin. Paikliin na lang natin yung gist na lang. Ito yung pinakalundo nung kanya sinabi. Sige. We in this room are all for accountability, but tama yung Supreme Court sa tamang panahon, tamang proseso. At hindi ba tama naman yung sinabi ng Supreme Court? Dapat may impeachment, pero hindi dapat gamitin ito ng magkalaban lang sa politika. Ayaw natin maging presidente si Vice President Sara, talunin nyo na lang sa 2028. So I vote for the motion of Senator Marcoleta. Ayun. Kaya naman niya nabanggit ito, Jen, kasi lumilitaw na para bang ang mga nagsusulong ng impeachment laban kay Vice President Sara Duterte ay ang gusto lang nila talaga hindi naman yung procedure eh. Hindi naman yung kung ano ang sinasabi ng konstitusyon eh. Kundi ang gusto nila ay alisin lang, maisulong lang impeachment whether or not ito ay sang-ayon sa isinasaad ng batas. Tama. Kaya ang sabi niya dito, paano kung ang nasasakdal ngayon ay iba? Halimbawa si Pangulong Bongbong Marcos ang nasa impeachment. Ganyan din kaya ang sasabihin nyo na dapat ay ituloy ang impeachment? Baka iba. Baka iba. Kasi ang dapat dito, regardless kung sino. Yan. Diba kasi kung batas ang pag-uusapan, hindi dahil sa pabor sa iyo ang batas at saka ka lang susunod. Pero pagka yung batas na yan, desisyon ng kataas-taasang hukuman ay taliwas na sa iyong gustong mangyari, na ipinipilit mong labag naman talaga, batay sa kanilang desisyon, iba ang hindi ka sumusunod. Yan ang hindi maintindihan ng marami. Kapag ka tumindig ka, sabi na, may bias ka. Hindi. Kapag mayroong ganyang sitwasyon, sabi nga nila, hindi po yan nga niyang babae yung katarungan, di ba? May piring. Yung isa ay may hawak na tabak, yung isa may hawak na timbangan. Walang tinitignan yan, klase ng tao mo, kung ano yung katwiran. Kung sino ka pa. Kung sino ka pa, wala akong tinitignan yan. Para mas maintindihan natin. Lalong-lalo na siguro yung ngayon pa lang nakakapakinig ng ating palatuntunan. Para itulad nyo yan sa isang highway.
Highway. Yes. Tapos merong gusto mag-counterflow. Oo. Yung isang gusto mag-counterflow, oy, bawal yan, huwag ka dyan. Ha? Siyempre. Hindi, labag sa batas yan. Oo naman. Madidisgrasya ka dyan. Yes. Eh di umalis. Oo. Tapos nung wala na, di ako naman. Pagka ikaw pwede, parang ganun ang gusto mo mangyari, di ba? Ay, maliho yun. Oo. Madidisgrasya tayo dyan. Kapag kaiba ang gagawa, labag sa batas yan. Oo. Ako lang ang pwedeng lumabag sa batas. Ayun na, hindi maganda yon, ha? Kaya ang tayo dito dyan, halimbawa, sabihin na natin na ang ini-impeach ay si Leila de Lima. For example lang. Halimbawa lang, Halimbawa, siya ay naging vice president. Oo. In-impeach siya. At ginawa din yung katulad na pamamaraan na hindi dumaan sa proseso. Yan. Tayo man ang magsasabi dito. Mali yung pag-i-impeach nyo kay Leila de Lima na yan. Totoo. Dapat ganun no? At alam ba, Nelson, napakarami ng desisyon sa korte. Mere technicality na papawalang sala. Oo. Bagamat matibay ang ebidensya, may matibay na mga ebidensya, ang dami pong ganyan pangyayari. Pero nakita ng hukom, ay, may teknikalidad ito. Naalala ko na naman yung kaso ni Lawrence Wang. Si Lawrence Wang ang isa sa may pinakamalaking kaso, bulto ng droga na nakuha sa Pilipinas. Parang 2 tonelada ata. Alam mo bang ang dahilan lang na pagkaka-absuelto ni Lawrence Wang? Hindi nila naisama yung kapitan habang ini-inspect, kapitan barangay, habang ini-inspeksyon yung kwarto. Pumasok kanya sa kwarto, yung mga pulis, walang kasamang witness. Yes. At dahil doon, technicality, absuelto. Pero kasi dyan, hindi lang basta technicalidad dyan Well, yan tama ang ka. pumapasok din sa due process Ayun. Kasi kung walang testigo, baka kayo lang ang... Yun. Kaya dyan sa droga, di ba? Pagka droga, nasa batas pa nga yan na kailangan may kasama kang media man 5 yan Reporter, limang witnesses dapat yan Oo, kung kulang ng isa, hindi po pwede. Mere technicality. Nakita ng abogado ng tao. Absuelto. Yes. Pero aminado silang kay ano talaga yun. Yung drogang nakuha na yun. Ayo. Ganyan din po ang mangyayari. Ang punto nga, Senador Marcoleta, hindi naman pinawalang sala si Sara Duterte. Hindi pa. Ang sinasabi lang, itama niyo yung proseso. I-file nyo, pwede namang ulitin. Ayun. Oo. Si Senador Bongo, ano naman, Si Kuya BG. ang kanang, kasi nung nakita ko yung debate, hindi halos sasalita sila di ba? Kaya dito na lang sa explanation ng vote nila, natin mapakinggan ano ba ang kanilang pananaw dito. Senador Bongo. Kuya BG. I vote yes, and I will explain my vote. The Supreme Court has already spoken in a crystal clear language. The court unanimously ruled that the articles of impeachment against the Vice President are unconstitutional. That the Senate did not acquire jurisdiction to constitute ourselves as the impeachment court, and that the decision of the High Court is immediately executory. The ruling is clear. Wala na dapat tayong impeachment na pag-uusapan sa ngayon. Sa ngayon, meron na pong unanimous decision ang ating Korte Suprema. Igalang po natin ito. That is why I voted in favor of the motion to adhere with the Supreme Court decision. Ayun. Oh. Ito pa yung ito nagulat ako, akala ko hindi to kasi 'di ba minority? Oo. Minority ito Ito Part doon sa 5. Oo. Okay. Si Senador Loren Legarda. Okay. O, Di ba tama. minority siya? Yan. Anong tag nila ay veterans group. Oo. Tama. Oo. Kaya lang, ang boto niya ay nag-yes Ayun. Oo. Kasi naman, kung iisipin mo talaga, hindi mo dapat tutulan yung archive Kasi yan pabor sa lahat pareho, di ba? Tama. Kung gusto mong buhayin, nandyan lang yung sa archive. Kung sinabing dismiss talaga, dire-diretso hindi na bubuhayin. Ako baga, kagrupo ito ng Senador Tito Soto. Oo. Itong si Senador Loren Legarda. Pero naintindihan niya kung ano ibig sabihin ng archive. Kung minsan kasi dyan yung yung parang ego na lang. Na, matutulan na lang. Hindi, gusto ko ganito Hindi, yan ang ayoko sumama sa inyo. Parang ganun Sige nga. Senador Loren Legarda, bakit siya sumali? Senator Loren. Sa archive. Mr. President, distinguished colleagues, the Supreme Court has ruled with clarity. It declared the impeachment complaint not only constitutionally barred, but void from the beginning, and further held that the Senate did not acquire jurisdiction over the matter. This decision, by express pronouncement,
is immediately executory. We in the Senate are stewards of the Constitution and the rule of law. Our fidelity must be strongest precisely when institutions are under strain or pressure. To proceed as though the ruling were uncertain or optional would be a departure from our constitutional duty. This manifestation is a commitment to respect the present authority of the court's decision while remaining open to its final word. I cast my vote without prejudice to the Supreme Court's disposition of the pending motion for reconsideration. The court speaks, and at times it speaks again. Malinaw ang sinabi ng korte. Oo. At ito namang pag-archive ay hindi nangangahulugang hindi natin ito maaring buhayin pagka na-desisyonan yung motion for reconsideration na pabor dun sa nagmamosyon. At hindi rin sinasabing walang sala si BP Inday Sara sa usapin, sa issue na mga pinaparatang sa kanya. Kaya nga kung naintindihan nila lahat ito, lahat sila boboto ng, dapat ito unanimous eh. Di ba? Tama ka. Ewan ko lang bakit hindi nila naintindihan kung ano yung motion to archive eh. No? Kaya ako, bagamat hindi abogado si Senador Loren, naintindihan niya yung desisyon ng korte. Pwede ba, baka sabihin nila, bakit ba puro pabor niya? Pwede ba tayo makarinig ng kontra? Yung bumoto sa apat? Sige.